Ayun, so good morning po muli everyone sa lahat ng mga kasiwan ko diyan sa iba't ibang panig ng mundo at sa araw na ito ay muli po tayong maghatid ng mga bagong update dito po sa katatapos lang po na ALG meeting ngayong araw So hindi na po natin patatagalin at marami po tayong i-discuss dito kung kaya ay papasok na po kagad tayo sa ating pong PowerPoint. Okay, so ito po yung ating leadership group meeting na ginaganap nga po tuwing Miyerkules ng hapon dito sa Europe. 3:00 po yan ng hapon. At ngayon po ay July 23, 2025. At ito po yung ating aming po napag-usapan kanina sa leaders group meeting. So, sa ating back office ay pwede niyong puntahan ito pong ating weekly update nung linggo na ang nagsalita po dito ay yung ating si Ma'am Regina isa po siya sa Web3 team at diniscuss niya nga po yung tungkol sa Bitcoin. At alam naman po natin ang Bitcoin yan po yung kauna-unahang cryptocurrency o yung tinatawag na crypto money na nag-launch noong 2009 at sabi niya ay napapanahon yung inaantay natin na pag-launch ng ating Corbit token kasi ay naniniwala po ang buong team na talagang ito ay mag-iingay dahil sa dami ng ating mga members around the world ay talaga pong magiging in demand po ito lalo't marami pong utility na nakaabang. So yan po, panoorin na lang po natin ito maiksi lang po naman yan para magkaroon po kayo ng knowledge doon sa ating Web3. Ayan. So speaking of Web3, binanggit po kanina na siyempre pag tayo ay early adopters ng mga startup na crypto, especially nga po sa ating Corbit token, tayo pong mga members ng C1 ang mga pioneers dito Kung kaya ay we are so very blessed lalo't pag tayo po ay nakapag-ipon ng maraming Corbit. Kasi nga po son ito po ay papasok na po sa ating UNX exchange na kung saan ito po ay pwedeng i-trade sa top 20 cryptocurrency sa buong mundo. Kung kaya as an early bird, of course, ay tayo po yung magbe-benefit ng malaki. Kaya nga po sinasabi dito, early bird strategy. Maximizing the opportunities. Siyempre marami pong opportunities na binibigay nila sa atin para tayo po yung mauna, tayo po yung makinabang sa mga promotions na binibigay nila, yung pong magiging balik ng promotion sa atin ay tayo siyempre yung magbe-benefit na mauuna tayong mga unang nagtiwala sa project na ito. At nakita naman po natin yung katatapos lang po na UNX event last Saturday ay talaga namang grabe po yung impact po noon. Ang dami pong pinaliwanag doon. Kung hindi nyo pa po napapanood yan, ay pwede nyo pong panoorin sa aking YouTube channel, C1 Team Spartans International, at makikita nyo po doon yung full presentation po nila doon. Okay, so yan po. Wag po nating i-miss out yung pagiging early bird natin sa dito sa Web3 nga po lalo ta malapit na pong mag-launch yung ating Corbit sa global exchange. Ayan, meron po tayong roadmap na sinusunod kung kaya
ay exciting na rin po kami na mag-launch na po ito para po ay magising na po yung mga tulog, yung mga nag-aantay, ay tiyak na magbabalikan po yan kasi lahat po yan ay may core bit na babalikan. Ano ho? So, binalita din po nila kanina yung pong lugar kung saan po gaganapin yung bagong incentive trip program this 2025, at ito po ay gaganapin po sa Bangkok, Thailand. Ano ho? Alam naman po natin na may magagandang lugar po diyan sa Bangkok, Thailand. Hindi pa lang po nila sinabi kung saang lugar, pero diyan po gaganapin yung susunod na incentive trip ngayong 2025. At paano po tayo mag-qualify dito sa ating incentive trip na ito? So meron po tayong tinatawag na Tier 1, Tier 2 at saka Tier 3. Yan, screenshot nyo na lang po ito dahil ito po ay ganito rin po yung mga naunang mga requirements doon sa mga naunang mga incentive trip program po ng C1. Kung kaya parehas lang din po yan. So hindi na po natin papaliwanag. Total ay naipaliwanag na po ito ng maraming beses. Ito po yung kailangan natin para po tayo makapasok doon po sa top producer na makakasama po dito sa incentive trip program po this 2025. Okay? So, may good news po tayo ngayon sa ating mode of payout, kasi dati po yung mode of payout po natin, napakatagal na panahon po yan from 2019 to 2025. So 6 years 6 years po na ang ating pong crypto payout po ay Bitcoin po. At yan po, nakaranas po tayo ng maraming beses na makapag-payout sa Bitcoin. Pero ang napansin ko lang po, pag ang payout po natin ay Bitcoin, ang laki po ng gas fee. Kung kayo po ay nakaranas na mag-payout sa Bitcoin, yung mga business point na naipon natin sa ating account balance ay pinipayout natin through Bitcoin. Pero pagdating sa atin, ang laki lang po ng kaltas. So, naisip ng company na palitan po siya ng stablecoin. At ito na nga po yung ipinalit nila, USDT TRC20 po, yung network. Ayan. So, kung pupunta kayo sa inyong back office, yan, pwede nyo na pong palitan yung mode of payout ninyo from Bitcoin. Ito na po, USDT na po. May mag-a-appear po doon pag matagal na hindi kayo nagbukas ng inyong mga back office, makikita nyo kaagad doon na pinapapalitan po. Kinukuha po yung USDT address natin na ilalagay doon sa ating back office. So, yun, napalitan na po natin at waiting na lang po tayo na dumating po yung ilang mga business point na nilagay po natin doon at USDT na po. Dahil si USDT po ay mas mababa po yung gas fee kumpara doon sa Bitcoin. Grabe, ang laki po talaga ng gas fee sa Bitcoin. Halimbawa, mag-payout ka doon ng 115 kasi po yung minimum 1,150 business point o kaya 115 euro. Pag dumating yun sa akin, ay wala na pong 100. Imagine mo po yun, ang laki ng nakakaltas. So dito malalaman natin kung magkano po yung makakaltas pag dumating po yung payout natin, kasi hindi pa po tayo nakaranas mag-payout dito dahil bago lang po nilang nilagay ito. So yun po yung isang good news. USDT na stablecoin na po yung gagamiting mode of payout natin na crypto. Okay ha? Ayan. So pag-usapan naman po natin si Node NFT at take heed po kayo, pakinggan niyo pong mabuti yung pinaliwanag kanina ni Sir Raj dito. Ayan. So si Node NFT po ay meron po itong 2 million na maximum supply. Na yun nga, babalikan natin yung mga unang paliwanag natin tungkol kay Node NFT. Si Node NFT po, yan po ay mag-generate po ng passive income na CBIT once na inopen na po yung staking. At ang sabi, within this month
ay mag-open na po yung staking. At ang ating makukuha po dito ay Corbit din po. Imagine na magkaroon ka ng Node NFT na i-stake mo. At lahat ng mga gas transactions dyan po sa ating C-Link wallet, may ipon po yon, kung tayo po ay nag-stream, di ba? Pag nag-stream tayo at kiniklaim natin yung streaming natin, tapos lalagyan natin sa staking, di ba? May gas fee po yon. So yung mga gas fee na naipon na yan, which is napakarami na po kasi kailan pa tayo nagsimula ng staking, January pa po yung unang nagsimula po ang staking. So marami na pong naipon na gas fee na Corbit. At yung 50% po na maiipon nilang gas fee, yun po yung paghati-hatian ng mga owner po ng Node NFT. Ano ho? Okay ho? Doon sa 2 million Node NFT ay i-divide po yung 50% na kita ng C-Link. Ano ho? Doon sa 2 million na NFT. Kung kaya, depende yan kung ilan yung Node NFT na nabili ninyo, yun po yung dami ng reward na makukuha natin. Siyempre, the more node na nakuha natin, the bigger na rin na makukuha natin. At ang good news po, dahil nga po 1.7% na lang po yung natitira, 2% po yung nakalagay dito, pero pagpunta nyo sa back office, makikita nyo ay 1.7 na lang po yung natitira. Hanggang bukas na lang po ang pagbebenta nilo. Okay ho? Kaya kung mapapanood nyo po ito, upload natin mamaya ito at isisend natin sa ating YouTube channel, ay hanggang bukas na lang po, July 24, 12 midnight GST time or Dubai time, matatapos na po silang magbenta. Okay ho? Hindi na po magbebenta after that. Sabi ni Sir Raj, wala na pong susunod na benta nito kasi maximum supply lang po natin ay 2 million. Siguro yung 1.7 million na yan po yung pag-aagaw-agawan bukas. At kung may matira man siguro dyan, ay company na po ang bibili nun para maubos na po yung 2 million. At pag naubos na po yung 2 million, ay magsisimula na po yung staking. Kaya mag-abang-abang po kayo kasi within this month ang sinabi na bubuksan na po yung staking ng ating Node NFT dyan sa C-Link wallet natin. Kung kaya, good luck sa mga nakabibili pa at congratulations sa mga nakabili na. Kagaya ni Coach Danny, grabe ang dami niyang nabili nila Sir Anton, dami nilang nabili. Ayan, so mag-generate po yan ng passive income na Corbit. Hanggat naka-stake po yan, alam naman natin, kagaya sa Planetary X ay araw-araw po yan na mag-income. Okay ha, maliwanag ha. Kaya ko po ginawa ngayon itong ating update para po ay makahabol pa po yung mga gustong humabol. So ganun din po yung ating pong streaming ay nagsimula na po. Streaming 2. Ayan. So yung streaming 2 ay nagsimula na po nung July 19, hindi ako nagkakamali. Basta within this July, hindi ko na lang po maalala yung exact day. Nagsimula na po yung stage 2 ng Corbit streaming natin. Yung stage 1 ay nangyari po yan nung April. April 10. At yung stage 2 ay July 10 pala. Okay, July 10 naman nagsimula. Ayan. Ano ba yung mga ini-stream, yung mga token na naipon, Corbit token na naipon sa paglalaro natin ng Metaverse. Ayan, nandito po lahat yan. Una ay sa RCC o yung Referral Club Competition, nakakuha po tayo dito ng 750. Ako po nakakuha po nito. Yan, na-stream na rin. Yung Corbit Family Transfer, yung po mga family natin na binuksan po nila noong December na pwedeng i-transfer sa main account natin, yan po yung Corbit Family Transfer at na-stream ko na rin po yan. At lahat po ng other pools na pinanggalingan ng Corbit kagaya ng Double Bonus, Event Giveaway, Go Team Leader 1 Star, Metaverse Play to Earn, Metaverse Play Testing, C1 Power Disc Giveaways, Power of 5. So yan po yung pinanggalingan ng Stream 2.
Ayan, so kung hindi nyo pa po alam ito, ay buksan nyo na lang po yung inyong back office at ganito po yung gagawin natin. Ano ho? Yung step by step. Una, activate your Ceiling Wallet. Of course, hindi po tayo makakapag-stake kung wala po tayong Ceiling Wallet. At lahat naman po tayo ng member ng C1 may Ceiling Wallet. Pupunta lang po tayo sa C-Store. Hanapin nyo po si Ceiling. At doon kayo papasok. Then i-activate nyo po yan. Lalagyan nyo po ng password na 4-digit number. Ayan. At kung maaari, pag nasa loob na kayo, ay mag-KYC kayo kaagad. Okay? Pero kahit na hindi pa KYC, kung hindi pa kayo, wala pa kayong time mag-KYC, pwede naman skip nyo lang muna. Pero pwede na rin po kayo mag-stake. Then, step 2, activate your Corbit streaming. I-activate na po natin yung mga makikita natin doon sa ating pong overview. Papasok po kayo sa overview. Sa bandang gitna po, makikita nyo po yung mga naka-highlights doon na blue. Yun, pipindutin po natin yon. Then, claim your Corbit. I-claim po natin yung Corbit, yung mga naka-blue na sinasabi ko. Then, stake your Corbit. Once na na-claim nyo na po yung streaming everyday, then mag-a-appear na po yung stake your Corbit kung gusto nyo i-stake. Kung hindi naman, ay kahit hindi nyo na po pindutin yung stake your Corbit, automatic na po yan napapasok sa inyong portfolio wallet. Okay ha? So, ganun po yung step by step paano po tayo mag-stream. Then next naman po nating pag-usapan ay ito pong ating Corbit Pledge. Yan. Alam naman po natin ang Corbit Pledge ay kagaya din po ito ng Node NFT na may maximum amount na ibinigay nila para ma-pledge natin. So 2.5 billion out of 10 billion supply ng C1, 2.5 billion yung nakalaan sa Corbit Pledge or 25% of the maximum supply. So, nakalagay dito, once na tayo po ay mag-pledge ng ating token, ay makaka-avail po tayo ng premium access. Pag sinabi kasing premium access, priority po tayo na nakapag-pledge dito sa Corbit para ma-access natin yung mga services po na nasa loob po ng UNX. Okay ho? Kung kaya, ang inyong lingkod ay nakapag-pledge na po ako at meron po tayong pagpipilian dito kung ilan yung gusto nyong i-pledge. Ang pinakamababa po ay 50%. Ayan. Pagpasok nyo po sa inyong Ceiling Wallet ay pwede kayong mamili kung ilang percent yung gusto nyong i-pledge na unvested token ninyo. Ibig sabihin ng unvested token ninyo yung hindi pa siya na-stream o hindi pa na-claim. Doon po kukuha ng 50, 75 or 100%. So ako po ay nag-pledge ng 50% at yung 50% naman na natitira, yun po yung ini-stream ko para maging ma-stake naman. Kaya dalawa po yan yung pagkakakitaan natin dyan. Yung 50% ng Corbit ko ay magiging UNX NFT na yung UNX NFT na yan, i-stake din po natin yan at yan po ay mag-generate po ng stablecoin reward. Doon sa ating pong Node NFT, CBIT po yung reward doon pag in-stake natin yung ating Node NFT. Dito naman po ay stablecoin yung po yung ibibigay, either USDC or USDT. Pero baka USDT TRC20 rin po yan, yung ibibigay na reward. So yun po yun. Meron namang iba naglagay ng 75%, meron din ng iba naglagay ng 100% yung para ayaw na nilang mag-stream. So linagay na nila diyan kaya ang kapalit po niyan ay puro UNX NFT na. So ganyan po mag-a-appear sa inyong dashboard. I-click nyo lang po itong blue nito kasi nasa 0 po yan. I-click nyo lang po dito. Papunta dito sa 50, 75 or 100. So mostly po dito po naglagay sa 50% para meron pa pong pang-stream sila, especially yung maraming mga Corbit. Ayan.
So meron din po tayong step-by-step guide na tutorial kung paano po tayo mag-pledge. Ayan, so dinagay din po nila dito. Ayan, step 1, of course ay papasok po tayo sa ating C1, C-Link wallet na nandun sa C-Store. Okay ha, step 1. Then step 2, pag nasa C-Link wallet na tayo, ayan, nandito po siya sa overview, makikita nyo po yung naka-highlights na puti overview, ay makikita nyo na po kaagad ito. You're eligible to pledge your unclaimed CBIT. Mag-a-appear po dyan kung ilan po yung unclaimed CBIT ninyo. Yan, mag-a-appear po dito sa babang ito. Then next, choose your pledge percentage. Yan po yung una nating tinignan kanina. Ayan, either 50%, 75% or 100%. Kagaya nung nakalagay kanina. Review your CBIT pledge amount and NFT share preview. Ayan, ganyan po yung makikita niyo sa inyong dashboard. Then next, step 3, a confirmation model will appear. This action is permanent. Your pledge CBIT will be burned and cannot be recovered. Ibig sabihin, bago po tayo mag-decide na mag-burn ay kailangan po nating i-click ito. I accept the terms and condition. Kung nakapag-decide na tayo kung ilan po yung i-burn natin, then click confirm. Yan, confirm yung blue. Ito muna yung mauuna, itong box na ito. I-check nyo yan. Then mag-highlight na po ito confirm, then click confirm. Okay ha? Click confirm to finalize your pledge. Yan. Then, after na maklik nyo na po yon, see your pledge along with the current campaign status directly from your C-Link dashboard. So, ito na po yung makikita ninyo after pledging. Ayan. At makikita po natin dito kung ilang percentage po yung nakapag-pledge na. Ayan. Ilang percentage na po yung nakapag-pledge na. Kanina tinignan ko po ay 28% na po after 15 days. Kasi po nakaprogram po ito ng 2 months or 60 days para maubos po yung 2.5 billion. So far so good. At after 15 days ay 28% na. So meron na lang pong 72%. Hopefully ay maano po yan, makompleto in 2 months time. Kagaya po ng Node NFT, siguro kung may matira mang konti before the 60 days period, ay sila na rin po ang kukuha noon para lang maganap yung pong susunod na gagawin yung stick na po natin yung ating mga UNX NFT na kapalit ng sinunog nating mga Corbit. Okay ha, maliwanag po Then step 4, nakalagay po dito, you're eligible to pledge your unclaimed CBIT. Yun po yung sinasabi ko po, yung unclaimed CBIT, yung hindi pa po na-stream. Hindi pa po na-stream kasi meron po kasi tayong mga members na hindi bumili ng package, hindi rin po sila bumili ng Node NFT. Kung kaya napakatagal po ng aantayin nila bago po ma-stream lahat yung token nila. Meron pa nga pong 20 years na nakita namin more than 20 years bago makuha lahat yung Corbit. So yung iba ay ang ginawa 100% na lalo kung malit lang naman yung token. So ayan na po, nung na-pledge na po yung 50% na nakita nyo kanina, so 10,000 po ang na-pledge niya, kalahati po ng 20%. Kaya andyan na po siya, kalahati ng 20,000. So ayan na po yung nag-appear.
pledge now. Ayan. So 50% yung pinindot niya, nag-appear yung kalahati na 10,000, kaya i-click na po yung pledge now. Ano ha? View your pledge summary, return to your dashboard to see your pledge CBIT amount, your NFT share allocation, the current pledge status. So makikita nyo na po dito sa step 4. Then, after that, ay magko-congratulation na po yung ano. Wait lang po, nakuha kong yung step 5. Ayan. Ayan. So, yan po. Pag na-pledge na po natin, ay may mag-appear pong ganito. Congrats, you've now pledged your CBIT for a UNX NFT. Ayan, kita nyo? So, ganyan po siya. Madali lang naman po masundan. Kung hindi man, ay balikan nyo na lang po itong ating video sa ating YouTube channel, C1 Team Spartans International. So, after that, if you haven't pledged 100%, you have one more chance to pledge the rest. Halimbawa, nakapag-pledge ka na lang 50% at gusto mo nga dagdagan pa, o lahatin na, lahatin na yung natitira mo pa doon. So, may dalawang beses po tayo na pwedeng mag-pledge. Nakapag-pledge ka ng 50%, tapos nag-decide ka na i-pledge mo na lahat, so pwede pa pong i-pledge yung natitira. Okay ha? Kaya meron po tayong 1 out of 2, makikita niyo po doon 1 out of 2 na pwede po tayong mag-pledge. Then, see your pledge along with the current campaign status directly from your CLIG dashboard. So yung makikita niyo po dito, yung sinasabi ko sa inyo, ito po, dito po sa side na parting ito, makikita niyo po yung i-burn na 2.5 billion. Tapos ito po yung percentage, yung percentage kung ilan na po yung nakapag-pledge. So nandito po siya kanina. Ito po sample lang po ito na sample lang po naman ito. At dito niyo po lahat makikita yung transaction history na ginawa natin. Okay ha? So ganun lang po siya kasimple. Yung ating pong pagpi-pledge. Pero parang may naligtaan ako. Lang ha? Ayan. So may naligtahan po tayo. Babaliktaran na lang po natin yung bandang huli na kasi sana ito. Pero meron pa po tayo dito na tatalakayin. At yun po, siya, tumalon. Kaya hindi natin na-discuss agad. So, pag-usapan po naman natin si Planet IX. Season 2. Ayan. So, dito kay Planet IX Season 2, meron din po silang binebenta na package. At naka-pre-sale po siya ng 16th of July until 31st of July. So, 15 days po yan na may pre-sale. At ito po yung dalawa na package. Yung pong premium pack at saka yung supreme pack. So si premium pack ay nagkakalaga ng 110 euro at may kasama na po siyang 200,000 AIX airdrop points. Yan, yung pinaliwanag ko po kagabi, hindi pa po natin alam kung paano po gumagana yan. Ganon din po yung AI credits, 2,000. Artificial Core 2. Yan, papaliwanag po yan pag nag-full launch na po siya this August. Then may rank points po tayo, 110 na aakyat sa atin. Pag tayo nakabili nito, binary points 40 at activity points na 5 activity points. Kaya active po yung account natin for 1 month. Yan po yung requirement para po maging active yung account natin sa C1. At kung gusto naman po natin ng Supreme Pack, ito po ay nagkakalaga ng 550 euro. So meron po siyang 1.2 million AIX airdrop points, 12,000 AI credits, 12 artificial core,
550 lang points, 200 binary points, at saka 5 activity points for 3 months na po siya. Ano ho? So ang inyong lingkod po ay bumili na po kahapon, pero dito lang po ako nagsimula sa premium pack. Yan, dito na lang po. Basta malaga po ay makabili tayo during this pre-sale, at kasi napakarami pong kasama niya ng mga bonuses. Ano ho? So paano naman siya i-activate? Halimbawa, paano po natin siya i-activate pag tayo nakabili na? Step 1, of course, magpo-purchase po tayo doon sa C1. Ano ho? Doon sa gift code corner. Bibili po tayo doon kagaya ng pinakita ko kagabi. Then dito po ay coming soon dahil hindi pa po pwedeng encode. Pero ganito po yan, ano, kasi meron po akong na-miss out kagabi. Lilinawin ko na lang po dito. Pag nakabili na po tayo ng gift code, ano ho, doon sa papasok po kayo sa Planet IX at makikita nyo na po yung dalawang gift code na yan. Ano, makikita nyo na po itong dalawang to. Mamili na lang po kayo dyan kung alin po dyan ang bibili nyo. At pag nabili nyo na po yan, ay may darating po ng gift code. Ano ho, doon sa gift code corner din po sa bandang baba. Then pag nabili po natin yon, ay copy and paste lang po at i-activate na po natin doon sa C1 muna, sa C1, doon sa upgrade, yung madalas kong tinuturo sa inyo sa C1. Ano ha? Kasi kagabi, hindi ko siya nilagay doon sa upgrade. Gawa na akala ko kasi ay hindi pa siya pwedeng encode dahil nga dito sa nakita kong coming soon. Pero i-encode niyo na po pala yon para po ay makakakuha kayo ng panibagong gift code, na yung gift code na yan, yun na po yung gagamitin natin dito sa step 2 by this August. Ano, by August. Buti na nga lang kamo at dahil naka-video po yun, naka-record po yon, siyempre nandun po yung gift code na pinakita ko. Pero yun ay na-encode ko na po yon. Kaya kahit na makuha man nila yon, hindi na rin po nila magagamit yun. Kasi may panibagong gift code na darating. Once na na-encode nyo na po yun sa C1, ito pong panibagong gift code na mag-appear din po doon sa gift code section, yun po yung i-encode natin by August pa. Kaya hindi pa siya pwedeng i-encode yung pangalawang gift code. Ano ha? Ayan. So, yan po yung step 2. At ang sabi ni Sir Raj, by second week of August ay magsisimula na tayong mag-encode nung mga mabibili nating pack. Ano ha? Then, step 3, follow the step-by-step guide. Ito na po yung step 3. So, yan po yung aabangan natin by August. Okay ha? Yan. So, lininaw ko lang po kasi nga baka mamaya gayahin nyo yung ginawa ko kagabi na hindi mo na-encode. Encode po pala yun, yung una nating mabibiling gift code sa C1. Tapos ay may pangalawang gift code. Yun yung hindi pa natin pwedeng i-encode kasi dito na po yan sa Planet IX account natin i-encode po yun by August pa po. Okay ha? Maliwanag ka? Okay. So ito po yung roadmap na pinakita dito sa Planet IX Season 2. Kasi nga ito po ay AI na po ito ha. Ito na po yung sinabi nila noon na papasok na po tayo sa mundo ng artificial intelligence. Kung kaya kakaiba po ito kaysa sa season 1, ano? Pero ang sabi naman po ng Planet X team, yung pong mga asset natin sa season 1, pwede po lahat yan matransfer dito sa season 2. Kaya wag po kayong mag-alala, ano ha? Dahil magagamit pa rin po natin yung mga assets natin doon sa season 1. Okay, so quarter 2, yan po yung promo launch, redeem voucher opens. Tapos ay mag-open nga po yung AX calculator. Then quarter 3, which is nasa quarter 3 na tayo, July, August, September. Okay. Quarter 3 na tayo. Game mechanics reveal, i-reveal po nila yan. Game assets reveal, tokenomics reveal. Then quarter 4, ito na po yung ilalance na po yung token lance. So yung token lance pa lang, tawag po niyan ay AIX token. Ano, 'di ba sa ating season 1 ay AIX token. Dito po ay AIX token ang pangalan niya. At ang sabi po, yung po mga IXT token natin, pwede po lahat yan i-convert into AIX token. So, yun po yung aantayin natin. Kaya the more na
IXT na maiipon natin, siyempre the more AIX token din na mako-convert natin. Okay ho? At napansin niyo naman po ngayon ano ho, yung ating pong IXT for the past 4 days ano ay bumulusok po siya ano. Hindi, one week na yata no, 1 week, for the past 1 week ay 70% ang tinaas niya. Kaya congratulations po yung mga nakabili ho, ano ng mga 4 pesos lang po mahigit ano nung bumaba siya ng bumaba, at ngayon po ay nasa 8.5 na po siya pesos. Halos kalahati po yung tinaas niya, o 100% po yung tinaas niya. Ano, kaya yan. Congratulations Sir Anton, ang daming nabili. Ayan. Then Q1 2026, ito na po yung full launch ng season 2. Ayan, Q1. So ito po yung pinaka roadmap, okay ho? Kaya para sa akin, para sa akin, kung gusto nyo na makasabay dito sa AIX season 2, ay bumili po tayong packs. Ako po talaga wala akong pinapalampas. Kasi nga sa aking experience po sa lahat ng mga promotion na nauna kaming mga leader na nakabili, ay ang laki po ng benefit na nakuha namin. Yung iba kasi ay hindi naman po natin masisi dahil sabi nila package na naman, bibili na naman, pero hindi nila alam in the long run ang laki pala ng benefit nito. Kagaya po ng mga binili po naming mga power bundle na yan, mga power up na yan. Kami po yung binigyan ng unang privilege na makapag-stake nung January. April po yung sumunod doon, yun po yung streaming po ng mga Corbit natin na mga naipon sa Siwa Rewards loyalty points na kinonvert natin. Pero kami na nakabili ng mga Super Power Up, Abu Dhabi Power Up, mga power bundles na yan, nauna na kami nakapag-stick noong January, kung kaya ang laki na po ng kinita namin na reward. Grabe yun. Nakita niyo po yung in-stick ko po na 30,000 noong January. Ang reward ko na po after 6 months. After 6 months ay almost 10,000 na. Di ba? Nakita niyo po? Almost 10,000 na. Dahil yun po yung advantage nga ng sinasabing early bird. Early bird access na tinalakay natin kanina dito sa unang bahagi ng ating presentation. Kung kaya, ako po ay kami pong mga leader hindi namimilit na bumili kayo. Pero sa aming experience sa pagbili po ng mga pre-sale na to na mga package, ay talaga po ang laki ng balik. Laki ng balik po sa atin. Kaya nasa inyo po yan, hindi po namin pinipilit na bumili kayo. Basta yung sinasabi ko po ay ang laki po ng benefit talaga na nakukuha namin pag ikaw po ay unang makakabili ng mga promosyon nito. Okay ho? Ayan, so meron po tayong Planetite Super AX bonus na sinasabi rewards up to 20% from total sales. So kung alam niyo po yung ginawa nila dito sa Node NFT na kung ikaw ay may 1 to 4 directs na nabibili ng package, ay bibigyan ka ng 10% bonus from the total sales volume ng mga direct mo na yon. At kung lumampas naman ng 5 above ay ito na po yung sinasabing 20% from the total sales volume ng pong mga direct mo. Kaya yun po yung maganda sa kanya. Bukod sa marami na tayong makukuhang mga assets doon sa package sa bibili natin, meron pong bonus na aakyat sa atin kung mga direct natin ay bibili din. Okay ho? So yun po yung maganda. So yan po, nasa unahan po ito, pero nga naligtangan natin kanina kaya binalikan lang po natin. At yan po, abangan po natin yung pagsasanib pwersa ng UNX tsaka ng C-Link. Dahil talagang pag-uusapan po talaga ito, lalo't nakita nyo naman po yung inilabas na racing car at nakalagay po doon yung UNX. Isa po tayo sa sponsor nung katatapos lang po na karera ng mga sports car dito po sa Misano, Italy ginanap nung weekend. Kaya naniniwala ako na through that ay makikilala talaga yung ating UNX exchange pag ito ay nag-launch na.
At hindi na po ito magtatagal. Ang sabi kasi ay between July, August. So patapos na tayo sa July, hopefully August ay magla-launch na po yung ating exchange para yung mga naipon natin mga Corbit, kung tayo man po ay hindi stick yung iba, masusubukan na natin yung exchange sa different crypto at top 20 cryptocurrency din po yan na pwede natin siyang i-trade. So yan po yung ating leadership group meeting today, July 23. And hopefully by next week ay meron na naman po uli tayong mga bagong maririnig. So again, good luck sa mga makakahabol na bumili ng ating pong node NFT na matatapos na po hanggang bukas. 1.7% na lang natitira, pero ang sabi po ay hanggang bukas na lang ng hating gabi ng Dubai time. So yan po ay 10 PM dito sa Europe, 10 PM dito sa Europe, at sa Pilipinas naman po ay 4 AM. 4 AM ng Friday, Thursday bukas. So yun po. Good luck sa mga makakahabol pang bumili para po maranasan nyo rin po magkaroon ng passive income na CBIT. Again, salamat sa lahat ng mga makakapanood nito. Share nyo po yung ating update na ito sa inyong team. Hanapin nyo lang po yung ating YouTube channel, C1 Team is Spartans International, at mamaya po ito ay i-upload na po natin para yung mga hindi naka-attend kanina ay makikita niyo po yung mga bagong update na pinag-usapan kanina. Salamat po and see you again next time. God bless po sa ating lahat.